Sabi ni Lola, wag daw lalapitan yung bato sa gitna ng gubat. Bakit? Tanong ko noon. May umiyak daw dun tuwing gabi, pero hindi tao. Hindi ko sineryoso, hanggang sa mawala si Kuya Dado, 3 araw na raw hindi umuwi mula sa pangingisda. May nagsabing huli siyang nakitang pumasok sa gubat. Ako lang ang naglakas loob na hanapin siya. Gamit ang maliit kong flashlight at kutsilyo, sinundan ko ang daan papasok sa makapal na halamanan, tahimik, walang hangin, kahit mga kuliglig, parang tumigil. Dumating ako sa lugar. Nandoon nga ang malaking bato, kulay abo, may lumot, at may mga ukit na parang mukha. Sa gilid, may maliit na siwang, doon ko narinig ang mahinang hikbi. Kuya, bulong ko. Lumapit ako, may buhok na nakasabit sa butas, basa, maitim, at may amoy na parang basang lupa at dugo. Biglang may malamig na hangin na tumama sa batok ko. Nang lumingon ako, wala namang tao. Pero nang tumingin ako uli sa siwang, may mukha na, maputla, walang mata, umiiyak. Tumakbo ako paatras, pero parang may humawak sa binti ko, walang kamay, pero may bigat, ramdam ko. Umakyat mula sa siwang ang babae, mahaba ang buhok, duguan ang damit. Parang gusto niya akong hilahin papasok. Tumakbo ako palabas ng gubat. Hindi ko na alam kung saan ako dumaan. Pag uwi ko, nakita ako ni Lola. Tahimik lang siya, pero may luha sa mata niya. Hindi ikaw ang gusto niya, sabi niya. Si Dado ang kailangan niyang kapalit. Simula noon, wala nang lumalapit sa gubat. Pero gabi-gabi, may umiiyak pa rin sa lugar na yon. At ngayon, may isa na namang nawala.